Panghilonggo. Ayun, welcome back ulit no sa ating YouTube channel, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po mga kababayan, meron lang po akong i-share sa inyo ngayong araw na ito. Hindi lang po sa mga didiles na mga naninira at hinahanapan ng ating Pangulo kung ano bang proyekto, kung ano bang nagawa dito sa bansa. Hindi lang po sa mga didiles, kundi sa lahat ng mga Pilipino at number one na diyan, sa mga taong nabubulag sa kagagawan ng fake news at paninira ng mga didilis, mga kababayan. Gusto ko i-share ito sa inyo na sana maliwanagan kayo. No, itong i-share ko sa inyo. Mga kababayan, alam nyo ba, meron kasing didilis na nagkomento, mga kababayan. Gusto ko ibalik ito kasi siyempre mga kababayan, binubulag nila yung iba nating mga kababayan na hindi alam o talagang hindi nila alam kung paano alamin kung meron ba talagang nagagawang proyekto ang ating gobyerno, kung meron ba nagagawa si BBM dito sa bansa. Kasi umaasa lang sila doon sa mga binabalita din ng mga sinusubaybayan nila. So ang binabalita lang ho, puro kasiraan sa gobyerno, puro kasiraan kay BBM. So yun lang ho binabalita nila. Kaya gusto ko i-share ito sa inyo mga kababayan na sana ma-share nyo din sa iba. No? Sa iba natin mga kababayan. At syempre bago yan mga kababayan, huwag yung kalimutan mag-like at mag-share sa video na ito. Sa mga hindi pa nag-subscribe, paki-subscribe na rin po kay Tropang Ilonggo for more update po sa ating mga vlog palagi mga kababayan. So meron kasi nagkomento mga kababayan. Ito mga kababayan na ito. Yan. Kaya ginawa ko ang content na ito mga kababayan para ho ma-share sa inyo lahat para makita din ng didilis na nag-post nito. Sabi niya dito, mga kababayan, ay kung makikita nyo, sabi niya dito, BBM legacy, pakitang tao, walang project. Yun yung sinabi niya mga kababayan. Wala ba talaga project si BBM o talagang bulag lang kayo sa katotohanan o ayaw nyo lang makita ang nagagawa ni BBM dito sa bansa? Okay, doon tayo sa sinabi niya ngayon. Walang project daw si BBM. Okay, eto mga kababayan. Eto, ipapakita ko sa inyo. Tapos ko na rin ito i-vlog pero inuulit ko lang para sa mga taong to, mga kababayan. Ayan, mga natapos na proyekto ng Bell Bitter More program ni PBBM ibinita ng DPWH sa Western Visayas. Ayan, kung makikita nyo mga kababayan, kalsada. Ayan pa, mayroon pang kalsada din. Papuntang bundok pa yan. Pakyat, mga kababayan, kalsada din yan. Ito pa, mga kababayan, nakikita nyo rin yan. Tapos meron pa dito, eskwelahan. Yan po, sa Western Visayas yan mga kababayan, under Bell Bitter More ni PBBM mga kababayan. So proyekto ng ating Pangulong BBM. At hindi lang yan, meron din flood control. Ayan, kung makikita nyo, flood control po. Sa Western Visayas din po yan mga kababayan. So siguro naman matatauhan ka na dyan. Ito pa, may dagdag pa ako sa iyo para lalo kang matauhan. Marcos Administration, flood, mitigation structure, benefits, Riverside communities in Zamboanga City. Sa Zamboanga City naman ito mga kababayan. Sa Zamboanga City. Tingnan nyo. Bell Bitter More. Mga kababayan, bagong Pilipinas. Eto pa. Bell Bitter More, bagong Pilipinas. Dike Road. Post flood protection to Tuguegarao City, Cagayan. Ayan naman pa mga kababayan. Nakikita nyo yan. Meron pa rito mga kababayan, meron pa akong ipapakita sa inyo. Ito, pinagkukuha ko lang ito sa mga kababayan natin na mga nakatira doon na pinag-post nila kasi para din makita ng taong bayan, makita ng mga kababayan nating Pilipino, no? Meron mga ginagawang proyekto sa lugar nila kaya pinupost ito ng mga kababayan natin. Kaya pinagkukuha ko, pinag-i-screenshot ko yan mga kababayan. Ito pa. Sa lahat nating mga kababayan, Ayan. Ito naman, flood control.
Under PBM administration, Bataan. Kita nyo, Bataan, sa taas, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija. Nakikita nyo, mga kababayan, kung gaano karami na ang project ni BBM sa under niya, under administration ni BBM. Kung gaano karami yung proyekto niya na natapos na within 3 years niya, mga kababayan. Tapos sasabihin mo ni Kuya na pakitang tao lang na si BBM, walang project. Kayo, ang pakitang tao. Kasi hindi nyo tinitingnan ang nagagawa ni BBM. Tinitingnan nyo lang yung mga paninira sa kanya. Pero, yung nagagawa niya dito sa bansa, ayaw nyong tingnan. Bakit ba? Dahil ba ang amo nyo ngayon nasusukol na? Dahil ang amo nyo ngayon, kung ano ang ginawa nyo nung dati, nagsisilabasan na ngayon. At ang amo nyo, hindi na kontrol si PBBM. Na gusto sanang hawakan sa liig, akala nila kaya nilang hawakan ng isang Marcos, hindi nila kaya hawakan, mga kababayan. Ayun. Kinontra nila, nagrally sila ng nagrally, gusto niya patalsikin ng ating PBBM. Pero ilang beses na sinabi nila, mga kababayan, na patalsikin nila si BBM. Sinabi pa nila, within July, talsik na bago na daw administrasyon. Tapos naman, hindi naman kinaya. Sabi naman, hindi na daw aabot ng 2025 si BBM. Ngayon, mga kababayan, 2025 na. Ngayon, nagbanta na naman sila. By January, pag hindi pa daw napatalsik yan si BBM, sabi ni Dado, ay Dado, ang dami nyo ng kuda, gawin nyo na lang. Matanda ka pa naman. Respeto ako sa matanda. Pero sa mga bastos na katulad mo, mahirap po respetuhin ng mga ganyang tao. Kung ano-ano mong paninirang ginawa mo sa gobyerno, kay PBBM, kung ano-anong binabato mo, wala ka namang ebidensya na ipinapakita mo, Dado. Puro ka lang bunganga, puro bunganga. Bakit hindi mo kasuhan si BBM sa mga sinasabi mo, Dado? Ilabas mo ang ebidensya mo, Dado. Ilabas mo at ipakita mo sa sambayan ng Pilipino kung totoo yung mga sinasabi mo. Yung amo mo, nagsilabasan, may ebidensya. Ang sa inyo, bunganga, para lang siraan si BBM. Ngayon, Dado, magantay ka lang, mukhang mawawalan ka ng pensyon. Bagay lang sa'yo yan. Nagtrabaho ka sa gobyerno, sinakuran ka ng taong bayan, pero ganyan ugali mo. Dapat lang, tanggalan ka ng pensyon. Dapat lang. Sana, tanggalan ka na ng pensyon, Dado. Ito pa, sa baba. Pampanga. Yan, Dado ha. Baka sabihin mo na nang walang proyekto si BBM. Pampanga. Napapakinabangan na ngayon yan. Nueva Ecija. Nasa baba rin, mga kababayan. Napapakinabangan na rin yan ng sambayan ng Pilipino. Ano yung sinasabi ninyo na walang proyekto si BBM? Anong sinasabi ng nag-post na yun na puro lang daw pakitang tao si BBM? Halos araw-araw nga maraming pinupuntahan si BBM, mga kababayan. Nakikita natin yung trabaho niya. Hindi lang yan. Ang pagbibigay niya ng titulo ng lupa, daig pa. Ang mga project, yung mga kalsada, mga tulay na yan, sa ginawa ni BBM, sa pagbigay niya ng mga titulo ng lupa sa ating mga magsasaka. Hindi lang ho rito sa Maynila, hindi lang ho rito sa Visayas, Mindanao, kundi buong Pilipinas po. Iniikot ni PBBM ang pagbibigay ng mga titulo ng lupa, mga kababayan, sa kanila. At wala silang binabayaran doon. Wala na silang babayaran na utang nila sa kanilang mga lupa, mga kababayan. Daig pa yan. Yung mga project na yan. Kasi ang project na yan, masisira yan. Pero, ang mga titulo ng lupa na ibinigay niya sa mga tao, maipapamana pa niya sa mga anak at kapwa-apuhan niya. Hindi mawawala sa kanila. Habang nandyan ang lupa, meron silang pagtataniman at meron silang aanihin. Anong sinasabi nyo na walang ginawang maganda ang ating Pangulo dito sa bansa?
Lahat na lang na maganda ginawa ni PBBM dito sa bansa natin. Eh kayo, ano? Ano ba ang ginawa niyo maganda dito? Ang siraan, ang gobyerno, tirahin si PBBM. Kahit hindi naman kayo pinapakialaman. Sinasabi niyo ginigipit si Duterte. Paano ginigipit si Duterte, mga kababayan? Sige nga. Hmm? Sino ba ang nanira kay PBBM? Sino ba ang sumama sa rally-rally na yan para lang siraan ang ating Pangulo? Sino ba ang nagsalita? Na meron tayong adik at bangag na presidente, tapos sabay babawiin na naman. Ano yan? Dahil walang ebidensya na maipakita sa sambayan ng Pilipino, babawiin? O ito pa, Ibona Bridge, Dingalan, Aurora. O, DPWH under PBBM administrasyon. Tahimik lang silang ginagawa ang tungkulin nila. Didilis naman, puro batikos, yun lang kasi ang gawain nila. O, totoo naman, mga kababayan. Batikos lang sila ng batikos, ayaw nila tingnan yung nagagawa ho ng gobyerno ngayon, mga kababayan. O, ayan po. Ha? Sana naman na bridge, mga kababayan, sa Aurora. O, ayan, patapos na. Kung makikita nyo yan, mga kababayan, no? O, patapos na. Makikita nyo yan? Yan kasi, puro kasi kayo paninira ng paninira sa ating administrasyon eh. Ito pa, meron pa akong isi-share pa sa inyo, mga kababayan. Ito pa. Ito. NCR Flood Control Project 2024. Ito, mga kababayan, 661 Flood Control Drainage Project, mga kababayan. Ayan, totoo yan. Meron yan dyan sa Quiapo, mga kababayan. Makikita nyo yan. Iwan ko na lang sa mga didilis kung hindi nakikita yan dyan sa Quiapo. Ito pa, Flood Control Project. Sa ano naman ito, mga kababayan? Saan ba to? Sa Malabon. Sa Malabon City naman ito, mga kababayan. Flood control. Ito naman sa ano naman to, Metro Manila. Flood mitigation structure within Metro Manila. Ano yan, mga yan? Bakit may mga project na natatapos at napapakinabangan? Ha? Tapos sasabihin niya walang nagagawa ang ating Pangulong BBM. Mga kababayan, ang sabi pa nga dito ng nag-comment, ayan sabi niya dito, attack Duterte, attack Duterte. Bakit? Sino ba unang umatak kay BBM? Una-una sa lahat, wala ho tayong naririnig. Magbigay nga kayo ng mga salita na tinira o siniraan ang Duterte ni PBBM o ng pamilya Marcos. Sige nga, magbigay kayo ng mga video nyo na nagpapatunay na merong paninira si BBM na ginawa sa inyo, ginawa ni BBM sa mga Duterte. Sige nga, ikaw na nagsasalita ka na attack Duterte, sige nga. Alam mo, yung mga vlogger ni PBBM, yung sumusuporta kay PBBM, ipinagtantanggol lang yan si BBM kasi alam nyo, mga kababayan, sinisiraan nyo kasi si BBM, kaya pinagtatanggol lang ho, lalo na ng mga loyalista. Ang loyalista na mismo at ang mga supporters ang nakikipaglaban kay BBM kasi sila BBM ayaw nila ng ganyan, mga kababayan. Hindi sila sumasagot sa mga ganyan. Noon pa mga kababayan, sa panahon pa ng pamilya niya na tinitira ng mga dilawan. Kayo pa kaya? Ilang taon lang naman. Ngayon, taon lang naman kayo. Ilang taon pa lang, isa't kalahati siguro pag paninira yung ginawa nyo. Samantala, yung mga dilawan, ilan? 30 years? 35 years? Namayagpag ba sila? Nagtagumpay ba sila? Hindi sila nagtagumpay. Matatapos ang termino, puro Duterte na lang. Oo nga eh. Tunain yung amo nyo, matatapos lang ang termino. Wala talaga. Wala talagang nagawa. Mga kababayan, yun, paninira ng paninira. Lulis, pakisagot hanggang 2288 ang filing na sa impeachment ni BP Sara. Ayan. Nakita mo naman, di ba? Sinagot na kita sa mga proyekto na hinahanap mo.
Siguro naman matauhan ka na o magising ka na. Kung gusto mo, puntahan mo doon, ikaw mismo para masaksihan mo at makita mo yung mga project na yon. Meron naman lugar Meron naman lugar kung saan pwede mo puntahan. Check mo doon para maniwala ka. Ha? Para hindi ka napipig news ng mga sinusuportahan mo. Alam mo, sa mga ganyang issue, ikaw ho ang kawawa. Kasi niloloko ka nila. Kaya peace lang. Ha? Alamin mo yung totoo. Huwag puro lang paninira ang alamin mo. Alamin mo rin yung totoo nangyari. O ikaw nga, magbigay ka nga within 3 years sa mga proyekto na natapos ni idol mo, yung Duterte mo. Sige nga, magbigay ka nga ng mga proyekto nila na natapos within 3 years. Wala. Wala akong alam na proyekto na natapos within 3 years. Sa build na yan, mga kababayan. Totoo yan. Yung tulay sa Biliran o yung tulay sa Isabela na umuuga-uga. Oh. Ayun. Sana may mapatunay ka. Ha? Yun po. Maraming salamat ho at magandang araw po sa inyo lahat. Thank you.